Ito sa totoo lang, sa tingin ko, papalitan din si Justin Brownlee bilang naturalized player. Bakit ko nasabi to? Pero bago ko sagutin yan, gusto ko muna pasalamatan ulit si Justin Brownlee dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi tayo nakakuha ng ginto sa Asian Games. Agree ka ba dyan? Pero bakit ko naman iniisip na papalitan si Justin Brownlee? May mga nagsabi pa nga na mas magaling pa nga siya kay Jordan Clarkson. Di ba? Agree ka ba dyan? Pero pag-isipan mo to may tatanong ko sa inyo and then let me know if it makes sense na i-retain si Justin Brownlee. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Pre, kung hindi dahil kay Justin Brownlee talaga, hindi natin nakuha yung Asian Games. Katotohanan naman yan. Pero may isang bagay po na dapat nating malaman. And there's a question that I need to ask each and every one of you basketball fan. Justin Brownlee, bigyan ko muna kayo ng detalye. Justin Brownlee is 35 years old na po, no? Ibig sabihin, siya po ay hindi na bata. At pagdating siguro ng Paris 2024 or LA 2020, yung Paris 2024, kalimutan mo na yan kasi hindi tayo dyan nag-qualify. LA Olympics. At saka, syempre, pagdating po ng yung FIBA World Cup 2027, ilang taon na si Justin Brownlee? Malamang, alam niyo na, medyo matanda na siya. 35 years old plus 4 years old, then he's gonna be 39, 40 years old pagdating po ng mga liga na yan, ano? So, ang tanong ko sa inyo, would you rather, ito na yung pag-iisipan natin, ano? Would you rather have Justin Brownlee continue to play for Gilas Pilipinas do sa mga qualifiers? Yung mga qualifiers, andyan na yan within around the corner. And Justin Brownlee could still be playing great. And who knows, baka 39, he could still be playing great. But is it the right move for Gilas Pilipinas? Especially, alam mo, pinag-uusapan si Coach Tim Cone ngayon, di ba? Hindi pa nga siya certain kung siya ay magpapatuloy. At pinag-uusapan din natin, tinatanong-tanong ko kayo at yung mga kaibigan natin sa basketball, ano ba yung dapat gawin ng Gilas Pilipinas? Tatandaan natin, sinuwerte tayo sa Asian Games, totoo naman yan. Pero yung mga players natin dyan, they will not be playing and most of them will not be playing for the next probably Asian Games or probably the World Cup or the Olympics. Yun yung pinaka-goal natin. Siyempre, we want to have, except for Coach Tim Cone. Si Coach Tim Cone, kahit matanda na yan at tumanda pa, kayang-kaya pa mag-coach na. Pero yung mga players natin, that's the question. Sabi nga nila, Sir, maganda siguro kung may Team A, Team B, di ba? So, mga bata ang gusto natin kunin. Gaya na po ng ginagawa ng Iran. I'm telling you, by the time 2027, itong Iran will be a formidable team. Sila naman bigla yung nasa taas, yung China, yung Japan. Kasi mga bata yung mga players nila So, ang tanong ko sa inyo, would you rather do the same thing? Yung mga PBA players natin, na mga hinog na naglalaro sa PBA at ipasok na lang natin gaya na ginawa natin sa Asian Games. Seems to work. Or, should we groom young players? Like, let's say, for example, pagkatapos nito, hindi intay pa natin kung si Coach Tim Cone ba ang magpapatuloy officially or will it be Nenad or Tab Baldwin or kung sino man European coach na ginugusto natin, sino yung mga players? At ang pinaka-importanting tanong, sino yung magiging naturalized player natin moving forward, whether isa or dalawa. Now, kung si Jordan Clarkson yan, Jordan Clarkson is 31 years old. At 4 years, he's gonna be the same age of Justin Brownlee. Siguradong mas efficient na si Jordan Clarkson dan. At saka mas prime. Diba? So, kaya naisip ko, itanong sa inyo, would you want Justin Brownlee to continue to play even on the qualifiers? Probably, it does make sense for him to actually play in the qualifiers. Yung mga malapit na tournament within 1 to 2 years, no? 36, 37 si Justin Brownlee, baka kaya pa. But, the question is, mas maganda kaya kung isabay na natin yung development. Naalala natin, si Justin Brownlee kasi, is an import. Big sabihin, alam niya, kilala niya yung mga players, kilala niya yung coach. O isang bigla kong naisip, paano kaya kung import na rin ng PBA yung kuhanin natin, isang naturalized player para sanay at kakilala na yung mga laro ng mga Filipino. Naisip ko bigla tuloy, Or, ano na naman tayo, Jordan Clarkson. Actually, si Jordan Clarkson is not bad since nakalaro na siya. So, baka siya. But, may mga nagsasabi, we should get a young
and available na player. Kasi ngayon, nalaman natin how important is chemistry and knowing the player and the team sa isang international game. Lalo na kung ito pong naturalized player natin ang magiging focal point ng offense, just like Justin Brownlee. So, kaya ako sinabi na baka palitan. Kasi if we have a goal and ayaw naman natin ng short preparation, di ba? Kahit na nakachamba tayo, sinuwerte tayo, pero yun yung tanong. Sagutin mo yan. Would you rather have Justin Brownlee continue as the naturalized player even sa qualifier? Or would you want someone to grow with the new team, assuming that the new team will be younger and, will have a new system? Kasi yun ang problema eh. Again, system that works will only work if, the players knows it. Kaya nag-work yung ating Gilas kasi maganda yung sistema ni Coach Tim Cone at mga PBA players, mga player niya naglalaro yan, kilala niya. So what if ganito? Yun yung problema natin actually eh. Sayang si Justin Brownlee, no? Kung bata-bata lang si Justin Brownlee, sana mahaba-haba pa siya natin na nagamit or napakinabangan talaga yung galing niya. Pero yung next goal natin, siyempre mag-goal tayo ng Olympics o World Cup, 'di ba? Yun naman talaga eh. Asian Games, kaya naman pala natin eh. Let me know in the comment section kung dapat bang palitan na si Justin Brownlee as early as now or relax lang tayo dyan. Let me know guys.